Medyo mahirap lang pero kaya. Yun yung huli natin. Good morning guys. Yun. Dito na naman tayo sa ating fishing adventure. Welcome back sa ating munting channel. Gun fishing adventure. Ayun. Ayun o. Dito nga sikat ang araw. Naghahanapin na yun. Try natin kung maganda ang biting na yun. So, mag-isa lang tayo ngayon guys. Set up ko pa lang itong aking 6 na lutong, 15 feet ito guys. Kaya hindi mahaba itong ating gamit ngayon kasi pag practicing tayo kailangan may mahaba tayong gamit para malayo ang tapon. Ganda ang weather ngayon. Shout out pala sa mga bagong nag-subscribe sa akin. At siyempre gano'n na rin sa mga dapat kong subscriber na patuloy nyo sa support sa aking channel. Pero sa inyo, sa mga OFW yung katulad ko, shoutout sa inyo. Kumusta kayo dyan? Saan man kayong sulok ng mundo? So ito, wala na naman tayong pasok kaya exercise na naman tayo. Pag swerte, may pang-ulam pa. So ang maganda exercise, may pang-ulam pa. Pag swertehin. So ayan na yung ating setup guys. 2 bait and weight. Ayun, pasikat pa lang araw. Time check tayo. 7:28 ng umaga. Pasikat pa lang ang araw, winter kasi dito kaya ganon, ano nang sumikat ang araw. Alas 7 na. So ang weather naman ngayon guys, ang ating temperature ngayon ayan 11 degrees kaya hindi gaano malamig. Sana mayroong mga isdang tumabi ngayon kasi hindi gaano malamig ang weather. Kaya ayan, hintay-hintay lang tayo guys kung may aksyon. So ayun guys, tagal-tagal na ang ating paghintay at wala pang matagal. Ganun talaga sa fishing weight. So ngayon guys ay papakita ko lang itong aking fishing spot dito. Ayan. Kung makikita nyo, halos na mga fish dito. So kaya ang advice natin sa mga kababayan natin mga rin, lalo ng tulok ng mundo, ay huwag tayong basta-basta pupunta sa mga ganitong off-rock fishing pag hindi natin kabisado yung lugar. So itong pwesto ko ito, delikado ito pagka malakas ang alon, kaya tinitingnan ko munang maigi yung panahon bago ako napunta rito sa ano na ito, spot. At medyo mahirap din yung daanan, paakit dyan. Pero ito kasing spot na to, medyo maganda ito kasi hindi siya gaanong bulabog. Gano'n naman talaga ang spot pagka mahirap, maraming nauhuli. Pero sa ngayon na winter dito kaya madalang din. Dahil ito sa mga bago natin, mga anglers natin, mga kababayan, lalo na yung nasa ibang bansa, pag hindi natin kabisado yung fishing spot. So wag muna natin pupuntahan, kailangan natin kabisado yung sarili na. Ang maganda rito,
kahit medyo mahirap, maraming napunta din sa taas na yan. Kasi ano to eh, parang tourist spot ito dito. Kaya maraming pwede makakita sa'yo rito pagka yung ano, kailangan ng tulong, makakain sa tulong. So ayun, ganun pa rin, deep in wait talaga, ganun pa rin, naghihintay pa rin tayo guys, mga ka-anglers. So shout out na lang ulit sa mga ka-anglers sa mga sulok ng mundo. Guys, kinakagat-kagat na yung ating mahabang rod. Tingnan natin, baka ano na ito, baka huli na. Wala. Guys, hindi na ano, hindi na hook. Baka balikan. Yun. Kinakagat niya pa rin guys. Hayaan lang natin. Kinakagat niya pa rin eh. Iwanan na. May huli pala tayo guys oh. Ito pala yung humahata kanina. Ayan o, Gurnard guys, ang kumagat. So may sukat ito guys, kaya ayan o, gandang klase. Ayan o. So kaya pala mahina yung hatak nya, dahil maliit pa siya. So titingnan natin kung ano ang sukat nito guys, kaya di muna natin to kukunin. Gurnard. Kaso nilunok niya, kaya mahirap tanggalin. Ito pala yung kumagat-kagat kanina. Kaya lang parang undersize pa ito. Tapos itong mahirap kasi lunok na lunok. Kailangan natin ng pliers para makuha natin yung ano. So akala ko hindi pa siya huli kanina, kaya hindi ko siya kinuha agad. Nilunok eh.
So yung guys, titingnan muna natin yung sukat ng Gurnard bago natin sukat kasi di ko na matandaan yung legal size ng Gurnard, kaya tingnan ko muna, baka undersize pa yung unang kagat. Saan na yung ating dito? Gurnard. Ayan. So ito yung Gurnard guys. Ang legal size niya rito is 20 cm at 25 cm. Kaya parang pasok na siya sa 25. Susukatin natin bago natin siguraduhin na pwede nating iuwi kasi mahirap na. Dito yung ating pansukat. So ito yung ating pansukat guys. Ayan, 25, dapat abot siya rito. Ayan, 25 cm. So ganun pa rin yung tamang pagsusukat. Ilalapag natin to sa ganyan ng flat at papatong natin yung isda. Ayan, ganyan ganyan yung tamang pagsusukat guys. So ito ang tamang sukat niya ay 30 cm, 31. Ayan. Ayan 31. So legal na na to guys, kaya pwede natin kunin. Legal size na siya. So ayun, bali ito yung unang huli natin. Nakaisa na tayo sa matagal na oras na paghihintay. So baka mayroon pang kakagat dyan dahil open sea naman ito. Baka may maliligaw pa at tatabi rito. Hintay lang talaga tayo. May kumakagat-kagat sa ating mahabang rod guys. So ayan tinitikman-tikman na. Lunukin mo na. Ayan oh. Tuluyan mo na. Hindi mo na natin kukunin hanggat di tinatakbo para siguradong maganda ang sabit. Kailangan talaga dito mahaba na ang rod mo para maitapon ng medyo malayo. So ayan tinigilan na. Tinigilan na, hindi na din tinuloy. Maliit siguro. Baka di niya kaya yung ating pain. Dalawa naman ang pain natin yan, baka balikan pa. Dali na to. Umatak na. Yuhu! Sana tribali. Ay nako. Ayun, nandyan. Yan guys, malaki. Malaki guys, malaki. Good size ito guys, good size. Tribali ito. Yuhu!
Dapat mapalutang natin to guys, kasi pag hindi to nakalutang, iilalim ito dyan sa damo. Yeah! Lumutang ka. Lutang. Yung tribali nga oh. Tribali guys, malaki. Yuhu. Uy! Sus, buti na lang. Ayan guys. Ha ha ha. Oh yeah. Oh yeah. Nakatanggal na guys. Ha ha. Alright. Sabi ko na nga ba, kailangan natin ng palutangin to bago makatabi, kasi madali lang siya makapunit. Alright. Yahoo! Live tayo. You. Alright. Sarap ng huli. Yahoo! Sukatin natin to guys, pero itatapon pa natin to kasi may kasama pa yan. Gatin natin guys yung ating pangalawang huli. Nakatribali tayo. Nakuha na naman sa tiyaga. Ayun, papatong ulit natin guys ang ating pangsukat. At nang makuha natin yung magandang pagkasukat. Yan oh. Hihi, buhay na buhay. So ganyan pagsukat guys. Tapat na lang yan dyan. 43. Ayan o. Pagitan ng 42 tsaka 44. 43 centimeter. Yahoo! Alright. Papatayin na natin to guys para baka makatalon sa ating baldi. So thank you Lord sa biyaya. Nakakatuwa pagka ganyan ang huli. Kahit mag-isa ka lang, mapapasigaw ka talaga. Pero pagka nakawala, sayang naman. Meanwhile. So ayun mga ka-anglers, uuwi na naman tayo at medyo mainit na ang sikat ng araw. Kahit pa kailangan natin yung sikat ng araw pag ganitong sobrang init na, hindi na rin maganda sa katawan siguro yan. At siyempre medyo gutom na rin, kaya kailangan na nating umuwi muna. Lilipit tayo ng ating mga gamit. Lagay lang natin sa bag para hindi mahirap iakyat. Medyo mataas yung ating aakyatin. Ayan, may tira pa akong kain, hindi ko na nabuksan kasi wala mang gaanong nakain. Tira na kasi yung maliliit na isda ngayon. So sa sunod na adventure na natin ito magagamit, kaya di na tayo bibili next sa adventure. So kailangan natin itong ilagay sa loob ng bag para hindi mahirap bitbitin at makahawak na tayo sa ating pag-akyat. Ito yung ating diskarte guys pagka may hirap ang ating mga fishing spot. Kailangan maayos yung ating pag ng mga gamit para hindi sagabal sa ating
paghawak. Balik na lang, itapon na lang natin itong mga pain na tira para makain yung maliliit na isda. Siyempre huwag nating iiwanan yung ating mga basura. Kailangan bago umalis ay linisin natin para magpunta ulit tayo sa spot malinis. So ayun guys, paakyat na tayo sa ating dadaanan. So yan ang ating aakyatin. So ang tip ko dito guys sa mga ganito akyatin, kailangan ang kamay nyo ay laging free yung isa. Isa lang ang ihawak nyo sa inyong mga daladala, para yung isang kamay nyo ay maihawak nyo. Yan, medyo mataas ito guys, kaya kailangan dito doble ingat. Pero okay naman yung daanan. Kailangan lang talaga sigurado yung pag ano mo, paglipat ng paa. So ayan, sa mga gustong punta rito sa spot ko, alam nyo na yung daanan. Kayang-kaya namang puntahan. Medyo mahirap lang pero kaya. Yun yung huli natin. Isang tribale at saka isang Gornard. Yung target natin snapper at saka tribale. So bonus lang yung Gornard sa atin. Hindi tayo nakakuha ng snapper. Yan guys, ang ganda ng view dyan, oh. Spot ko rin yan, dyan sa may ano na yan, nangangawil din ako dyan. Medyo mahirap lang yung daan dito pero kaya naman puntahan. So ayun, ikikilaw natin yung Gornard nating huli. Masarap yan kilaw kasi puti yung laman yan. So ayun guys, salamat sa inyong patuloy na suporta sa aking channel. Paki-subscribe na lang sa mga bago pa lang sa aking channel at i-click nyo na rin lang yung notification bell para updated kayo sa mga next video ko. See you on my next video guys. So ayun guys, ito na yung ating nahuling Gornard. Ayan. Ayan yung nahuli nating Gornard. Kaunti lang yung nagawa ng ano niya, yung napili. Kasi ano lang, maliit pa. 31 lang sukat no. So ito na yung ating mga panghalo. Ayan, lagyan ko kamatis, luya at sibuyas na pula at saka yung itlog na pulang ihalo natin dyan. So ito na yung lamas natin para sa ating kinilaw. Kung sa Bisaya, palamas dong. So ayun, ito na yung finished product natin guys sa ating kinilaw. Ayun, nilagyan ko siya ng mayonnaise.
tsaka konting hanghang. Ayan. Yan lang yung nagawa ng isang gourmet na ano, yung nahaluan. Tama-tama at ako lang naman ang kakain. Ito yung anak ko hindi naman nakakain. Kanya, ewan ko lang kung magustuhan niya ito. Tikman natin guys. Paano ba ang sabay? Kahit na. Puting-puti ang laman ng gourmet. Sarap. Ang lasa guys. Thank you for watching.